Bago tayo magsimula, nais ko munang magsagawa ng isang panalangin. Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Bago kayo umupo, nais ko munang isaayos at pulutin niyo ang mga kalat na nasa ilalim ng inyong upuan. Tapos na ba ang lahat? Mabuti. Ngayon ay maaari na kayong umupo at mag-check ako na inyong attendance upang malaman natin kung sino ang liban at hindi. Nandito ba si Claire? Si Aileen naman. Nandito din. At si Chloe? So, magandang araw sa inyo mga bata. Bago tayo magsimula sa ating talakayan sa araw na ito, magpapakita muna ako ng mga larawan at pagkatapos, magtatawag ako isa sa inyo para malaman ang kanyang opinion. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Mabuti, Claire. Ito naman sa ating pangalawang larawan. Ano ang iyong nakikita? Mahusay. Sa tingin niyo ba may kaugnayan ba ang dalawang larawan na aking ipinakita? Sa puntong ito, babasahin ko naman ang isang akda na isinulat ni Isabella Sebrebeca kung saan ito ay isang maikling kwentong Hiligaynon. Ang pamagat ng akdang ito ay si Pinkaw. Nalimpungatan ako sa pag-ilip ng hapong iyon dahil sa napakaingay na sigawan at tawanan ng mga bata sa lansangan. Napilitan akong bumangon, nagpahid ng pawis at dumungaw sa bintana. Si Pinkaw pala na sinusundan ng mga bata. May karga-karga kung ano at pasayaw-sayaw na naglalakad. Gula-gulanit ang kanyang damit na ilang ulit ng tinagpian. At ang isang paay may medyas na marahil ay asul o verde. Hindi ko matiyak dahil malayo-layo na rin ang kanyang kinaroroonan. Sa kabilang binti, may nakataling pulang papel na may nakakabit na lata ng gatas sa dulo. Sa kanyang ulo, may nakapatong na palarang kumikinang tuwing tinatamaan ng araw. "Hoy, Pinkaw!" sigaw ng isang batang nakasandong abot-tuhod at may itinatawing-tawing na daga. "Kumanta ka ng Black is Black." "Sige na, Pinkaw!" o joke na iba pang mga bata. "Ayoko nga, nahihiya ako." Pakiyeming sagot ng babae sabay subo sa daliri. "Kung ayaw mo, aagawin namin ang anak mo." Nakangising sabat ng pinakamalaki sa lahat.
Mahaba ang buhok at nakakurto lamang. At umambang aagawin ang karga ni Pinkaw. Umatras ang babae at hinigpitan pa ang yapos ng karga. Nagsigawan ng mga bata habang pasayaw-sayaw na pinalilibutan si Pinkaw. Sige, agawin natin ang kanyang anak. Sabi nila sabay halakhak. Maya-maya'y nakita kong sumalampak si Pinkaw at nag-iiyak na tumatadyak sa lupa. Huwag niyo namang kunin ang anak ko. Isusumbong ko kayo sa mayor. Patuloy pa rin ang panunodyo ng mga bata sa babae. Lalong lumakas ang hagulhol ni Pinkaw. Bata! Naaawa ko sa babae at nainis sa mga bata. Kaya't sinigawan ko sila upang takutin. Hoy mga bata! Mga salbahe kayo! Tigilan niyo yung panunukso sa kanya. Marahil natakot sa lakas ng pagsigaw ko ang mga bata, kaya't isa-isang nag-aalisan. Nang wala ng mga bata, tumingala sa akin si Pinkaw at nagsabing, Mayor, kukunin nila ang aking anak. Hindi ko napigilan ng pagngiti. May koronel, may sergeant, may senador siyang tawag sa akin at ngayon na may mayor. O sige, hindi na nila kukunin iyan. Huwag ka nang umiyak. Ginitian niya ako. Inihili ang karga. Nahulog ang basahang nakabalot doon at nakita kong lata pala iyon ng biskwit. Dali-dali niyang pinulot iyon at muling ibinalot sa lata. Heli, tulog muna. Wala rito ang iyong inay. Ang kanyang kanta habang ipinaghehehe at siya'y patiyad na sumasayaw. Natigilan ako. Lumalala na talaga ang pagkaloka ni Pinkaw. Nakakaawa naman. At naalala ko ang Pinkaw na dating kapitbahay naming sa tambakan nang hindi pa ayun nababalik. Paghahalukay ng basura ang kanyang hanap buhay. Dito siya nakukuha ng makakain, magagamit o may pagbibili. Dati-rati madalas siyang kumakanta. Hindi kagandahan ng kanyang pagtagulaylay na kanta. Habang tumutulak sa karitong may 3 gulong, pababa sa lubak-lubak na lansangan, sinusundan siya ng mga asong kumakahol. Isang bagay lamang ang mapupuna mo sa kanya. Lagi siyang kumakanta. Hindi naman maganda ang kanyang boses, basag nga at boses lalaki. Subalit may kung anong kapangyarihang bumabalani sa pandinig. Marahil ito sa malungkot na tono ng kanyang awit o marahil sa iyong pagtataka kung bakit ganoon siya kasaya gayong naghahalukay lamang siya ng basura. Kadalasan, oras na ng pananghalian kung siya'y umuwi mula sa tambakan. Ang kariton niya'y puno ng mga karton, papel, bote, basahan, sirang sapatos, at sabag na buri na nakasukbit sa gilid ng kariton. Makikita mo ang kanyang pananghalian. Mga tira-tirang sardinas, carne norte, o kaya'y pork and beans, pandesal na kadalas ay nakagatan na, at kung minsang sineswerte, may buto ng fried chicken na may lamang nakadikit. Sa kanyang payat na katawan, masasabing tunay na mabigat ang kanyang itinutulak. Ngunit magugulat ka, tila nagagaanan siya at madalas pang kumakanta ng kundimang Bisaya. Pagdating niya sa harap ng kanyang barong-barong, agad niyang tatawagin ang mga anak. Poray, Bisang, Takoy, nandito na ako. At ang mga ito'y kaagad magtatakbuhang magkasalubong sa kanya habang hindi magkaringgan sa pagtatanong kung may uwi siyang jeans na stretchable, ano ang kanilang pananghalian, nakabili raw ba siya ng butsikoy. 2 taon kaming magkapitbahay, ngunit hindi ko man lang nabatid ang tunay niyang pangalan. Pinkaw ang tawag ng lahat sa kanya. Ayon sa kanya, balo na raw siya. Namatay ang kanyang asawa sa sakit ng epilepsy habang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang bunsong anak. Subalit sinusumpa ni Pisyang Sugaraw sa kanyang paboritong santo na hindi kailanman makakasal si Pinkaw. Iba-iba raw ang mga ama ng kanyang 3 anak. Ang kanyang panganay na si Poray ay labis na mataas para sa kanyang gulang na 13 at napakapayat. Tuwing makikita mo itong nakasuot ng stretchable na dala ng ina mula sa tambakan,
agad mong maaalala ang mga panakot-uwak sa maisan. Si Basing ang pangalawa. Sungi na ngunit napakahilig pumangos ng tubo gayong umaagos lamang ang katas nito sa biyak na kanyang lapid. Ang bunso na marahil ay mga 3 taon pa lamang ay maputi at gwapong-gwapo. Ibang-iba siya sa kanyang kapatid, kaya minsan may iisip mo na totoo nga ang sinasabi ni Pisyang Sugaron. Pagkatapos mananghalian, aalisin na ni Pinkaw ang laman ng kariton, ihihiwalay ang mga lata, ang mga bote, ang mga karton, at iba pang bagay na pupulot sa tambakan. Katulong ang kanyang mga anak. At ang sungi ang siyang pinakamalakas na tinig. Pagkatapos, itutulak na niya ang kariton patungo sa incheck na tagabili. Mahal na mahal ni Pinkaw ang kanyang mga anak. Sa tambakan, karaniwang makikita mo na sinasaktan ng mga ina ang kanilang mga anak. Ngunit, hindi mo man lang makikita si Pinkaw na inaambaan ang kanyang mga anak. Ang mga bata, nasabi niya minsang bumibili ng toyo sa tindahan at nakitang pinapalo ng isang ina ang maliit na anak na nahuling tumitingin sa malalaswang larawan. Hindi kailangang paluin. Sapat nang sabihan sila ng malumanay. Iba ang batang nakikinig sa magulang dahil sa paggalang at pagmamahal. Ang bata kung saktan, susunod siya sa iyo subalit magre-rebelde at magkikimkim ng sama ng loob. Sa tunggalian ng kabuhayan sa tambakan, kung saan ang tao ay handang tumapak sa ilong ng kapwa-tao upang mabuhay. Nakakapagtataka ang katangian ni Pinkaw. Lubha siyang matulungin, lalo na sa katulad niyang naghahalukay lamang ng basura. Madalas siyang tumutulong sa pagtutulak ng kariton ng iba, lalo na ng matatanda at bata. Sinasabi rin na sa pagsisimba niya tuwing linggoy, hindi kukulangin sa 20 sentimos ang ipinamamahagi niya sa pulubi. Batid ng lahat sa tambakan ng mga ito. Minsan, nagkasakit ng Aitor ang sunging anak ni Pinkaw. Natungo siya sa suking inchik. Nakiusap na pautangin siya. Magpapahiram naman daw ang inchik, ngunit sa isang kondisyon. Bukang bibig na ang pagkahayog sa babae ng inchik na ito, kaya pinagdugtong-dugtong ng mga taga-tambakan kung ano ang kondisyong iyon, sapagkat wala naman talagang nakasaksi sa pag-uusap ng dalawa. Batid na ng lahat ang sumunod na nangyari. Ang pagkabasag ng kawali na inihamblos ni Pinkaw sa ulo ng inchik. Hindi rin nadala ni Pinkaw sa doktor ang kanyang anak. Pag-uwi niya, naglaga siya ng dahon ng bayabas at ipinainom sa anak. Nagpapatunay pa rin na may awa ang Diyos. Kung ninais niyang mamatay ang aking anak, sana'y namatay na. Ngunit dahil nais pa niyang mabuhay ito, nabuhay na kahit hindi pa na-idoktor. Sabi ni Pinkaw nang magpunta siya sa tindahan bago pa man gumaling ang kanyang anak. Minsan napag-usapan ng mga nagtitipon sa tindahan ng tungkol sa bigas, relief at iba pang bagay na ipinamimigay ng ehensya ng pamalaan na nangangalaga sa mahirap. Subalit si Pinkaw na nagkataong naroon, bakit iaasa ko sa pamahalaan ng aking pamumuhay? Malakas at masigla pa naman ako sa pagtutulak ng aking kariton upang maging palamunin. Marami pang iba dyan na nararapat bigyan ng tulong. Ang hirap lang sa ating gobyerno kung sino ang higit na nangangailangan ay siyang hindi tinutulungan. Ngunit ang ibang tao riyan na mabuti naman ang kalagayan sa buhay ang siyang nagkakamal ng tulong. Kalokohan. Iyan si Pinkaw. Kontento na siya sa kanyang maaabot sa buhay. Naganap ang susunod na pangyayari nang wala ako sa amin sapagkat nasa bahay ako ng kapatid kong may sakit. Isinalaysay na lamang ito ng aking mga kapatid pagbalik ko. At matinding galit ang aking nadama sa kanila. Isang araw pa lang, matapos mananghalian ng mag-anak, bigla na lamang namilipit sa sakit ng tiyan ng mga bata. Marahil sardinas o anong panis na pagkain ang naging sanhi nito. Natuliro si Pinkaw, nagsisigaw. Tumakbo sa mga kapitbahay ang
upang humingi ng tulong, ngunit wala siyang maitulong maliban sa pagsasabihan siyang dalhin ang anak sa ospital. Walang nagdaraang sasakyan sa kalyehon kaya sa kariton isinakay ni Pinkau ang mga anak. Nagtungo siya sa bahay ng doktor na malapit lamang. Ngunit wala ang doktor sapagkat naglalaro raw ito ng golf ayon sa katulong. Kaya natatarantang itinulak ni Pinkau ang kanyang kariton sa iba pang doktor. Matagal siyang tumembre sa trangkahan, ngunit walang nagbukas gayong nakita niyang may sumisilap sa bintana. Litong-lito, itinulak na naman ni Pinkau ang kanyang kariton papuntang bayan. Halos di na makakilos sa pangangapos ng hininga. Bukod pa sa lubhang kalungkutan sa pagiging maramot ng kapalaran, ipinagpatuloy niya ang pagtulak ng kariton. Nang makarating siya sa punong kalsada, maraming sasakyan siyang pinapahinto upang isakay ang may sakit na mga anak. Ngunit wala ni isa man lang ang tumigil. Maya-maya ay napansing hindi na kumikilos ang kanyang panganay. Sinalat niya ito at parang sinakluban siya ng langit ng mabatid niyang ito'y hindi na humihinga. Humahabulhol niyang ipinagpatuloy ang pagtulak ng kariton upang sikaping mailigtas ang buhay ng dalawa pa niyang anak. Maraming tao ang nagmamasid lamang sa kanya, ngunit nakakapagtataka kung bakit wala man lang kahit isang ang lumapit sa kanya upang tumulong. Tumatalbog-talbog ang katawan ng kanyang mga anak sa kariton tuwing dumaraan ito sa lubak-lubak na kalsada. Pakiramdam niya ay isang daang taon na lumipas bago niya narating ang ospital ng pamahalaan. Matapos ang pagtuturoan ng mga doktor at nurse, na ang binibigyang pansin lamang ay ang mga pasyenteng mukhang mayaman. Nalapatan din ng gamot ang dalawang anak ni Pinkau. Kinagabihay namatay si Basing ang sungi. Dalawang araw pa ang lumipas at sumunod namang namatay ang bunso. Nakarinig na naman ako ng mga ingay. Muli akong dumungaw. Bumalik si Pinkau, sinusundan na naman ng mga pilyong bata. Heli, tulog muna. Wala rito ang iyong nanay. Ang kanta niyang habang ipinaghihili sa kanyang mga bisig ang binihis ang lahat. Ngayon ay narinig niyo na ang akdang isinulat ni Isabelo Sebrevega kung saan ito ay pinamagatang si Pinkau. Sa puntong ito, magpapakita ako ng isang video clip kung saan patungkol ito sa isang teorya na ginamit sa akda. Ngunit bago ako magsimula, nais ko munang malaman kung handa na ba ang lahat para makinig. Handa na ba ang lahat? Mabuti. Makinig na mabuti mga bata. Ngayon ay nasaksihan na natin ng isang video clip patungkol sa isang teorya. At ang teoryang ito ay teoryang humanismo. Ngayon ay magtatanong ako, isa sa inyo,
kung bakit ito ang teorya na ginamit sa akdang isinulat ni Isabella Sabervega kung saan pinamagatang si Pinkaw. Magtatawag ako isa sa inyo. Maaari ko bang malaman ang iyong idea, Chloe? Mahusay, Chloe. Kumbaga, si Pinkaw ang naging bida sa akda na iyon. At kumbaga, siya yung naging spotlight. At kung mapapansin nyo sa buhay ng tao, dadating talaga ang problema. Minsan masasabi natin kung bakit ito nangyari, kung ano ang epekto nito. Nalaman na natin kung bakit ang teoryang humanismo ang ginamit sa akda. Ngayon naman ay magtatawag ako isa sa inyo para magbigay ng isang sitwasyon kung saan ito ay naging sanhi sa akda na iyon. Eileen, may idea ka ba? Sige. Mahusay, Eileen. Nailahad mo ng mabuti. Ngunit hindi naman natin masisisi si Pinkaw kung bakit galing sa basurahan ang mga pagkain na kanyang ibinibigay sa kanyang anak sapagkat yun lamang ang kanyang makakaya. Ngayon naman ay maaari niyo bang ibigay ang pagkakaiba ng inyong ina at si Pinkaw? Chloe, maaari mo bang sabihin? Mahusay, Chloe. Nailhad mo ng mabuti ang pagkakaiba ng inyong ina at si Pinkaw. Okay, dumako naman tayo sa huli. Maaari ba kayong magbigay ninyong karanasan na nakasama niyo ang inyong nanay at ano ang inyong naramdaman? Kung kayo ba ay malungkot or masaya? Chloe, maaari mo bang ibahagi? Mahusay, Chloe. Naway may natutunan kayo sa araw na ito. Pagka-uwi nyo, yakapin nyo at halikan nyo ang inyong inay sapagkat malaking bagay na yan para sa akin. Sa puntong ito, magbibigay ako ng isang gawain para masukat natin ang inyong natutunan sa araw na ito. So, bago natin simulan ang pagsasagot sa gawain na ito, basahin muna natin ang panuto. Piliin ang kasing kahulugan ng mga salita na nasa ibaba. Ito. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin ang gawain na ito. Tapos na ba ang lahat?
mabuti. Ngayon ay sabay-sabay nating sasagutan ang gawain nito. Una nating sasagutan ang salitang pag-idlip. Ano kaya ang kanyang kasing kahulugan? Ano sa palagay mo, Claire? Tama. Ito namang pangalawang salita, gula-gulanit. Para sa iyo, Eileen, ano ang kasing kahulugan ng salitang gula-gulanit? Tama. Ngayon, sa pangatlong salita naman tayo, itinatawing-tawing. So, ang kasing kahulugan ng salitang itinatawing-tawing ay ang ibinitay. At sa pang-apat naman ay nakakurton or nakakurto. At ang kanyang kasing kahulugan ay ang walang suot na pang-itaas. Tama. At ang panglima naman ay pagtagulaylay. At ang kanyang kasing kahulugan ay ang pagbigkas ng mabuti. Ngayon ay natapos na nating sagutan ang gawain na ito. Dadako naman tayo sa pagbibigay ng inyong takdang aralin. So, sa inyong takdang aralin, ang panuto na aking ibinigay ay magdala ng larawan ng inyong ina at isulat sa likod ang kanilang mga magagandang katangian na kanilang tinataglan. Naway may natutunan kayo sa araw na ito, mga bata, at bago tayo magtapos sa ating talakayan, nais ko munang magsagawa ng isang closing prayer. Please bow your heads and let us pray. Dear God, we thank you for this wonderful day, sharing your love with our teacher and classmates. Thank you for the strength and excellence you gave us to learn and understand our lessons. Thank you to our teachers, parents, and classmates who shared to us the joy of learning. Amen. Yun lang mga bata, maraming salamat sa pakikinig at umuwi kayo ng diretso sa inyong bahay. Paalam!